verse 1 hanggang verse 11. Sa ESV, at naka-project po sa screen, ganito po yung sinasabi. Acts chapter 5, verse 1 hanggang verse 11. But a man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, and with his wife's knowledge, he kept back for himself some of the proceeds, and brought only a part of it, and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart and lied to the Holy Spirit, and to keep back for yourselves part of the proceeds of the land? Verse 4, while it remained unsold, did it not remain at your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not sinned to man, you have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And a great fear came upon all who heard of it. The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yes, for so much. But Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and will carry you out. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young man came in and found her dead, they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole congregation and upon all who heard of these things. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay. Let us listen pa, come to the Lord in prayer. Fathers, we come to this difficult text of the Scripture, Panginoon. Or it's difficult because there may be a teaching, Panginoon, na masagasaan yung mga pride namin, yung aming mga ginagawa, Panginoon. But then, Lord, for our own good and for the glory of your glorious grace, Lord, turuan po kami sa magitan ng iyong banal na salita sa mga pasahe na aming binasa, Panginoon. And Lord, yung application nito sa aming buhay, Panginoon, help us by your Holy Spirit din po na magawa namin kung ano naman po, Panginoon, yung nais mo na apply namin sa aming mga buhay as we continue to study and to apply yung salita mo sa aming buhay. Father, this we all pray in Christ's name, our Lord. Amen. Amen. Please be seated po. Meron pong dalawang mag-asawa o mag-asawa sa Bible na pag narinig mo yung pangalan nila, they bring blessing, they bring joy, encouragement sa buhay ng dalawang nagsang mag-asawa at even sa church. Ang pangalan nila ay Aquila and Priscilla, or sometimes na yung babae, Priscilla and Aquila. Usually mabasa sila sa Acts chapter 18 na kung saan nung si Pablo ay nangangaral, natagpuan niya yung mag-asawa na to at kinuptok siya ni Priscilla at ni Aquila habang si Pablo ay nagmi-mission. And then, nung same chapter din, sa Acts din, chapter 18, nung si Apollos, isang bagong mananampalataya, very nag-aalab yung kanyang pagnanais na i-share yung mabuting balita. So nangaral siya sa lugar kung saan nandun si Priscilla at Aquila. And then nung narinig ni Priscilla at saka ni Aquila yung kanyang turo, somewhat merong konting deviation dun sa gospel. At hinatak siya at tinuruan siya ng mag-asawa. And later on, si Apollos ay isang very powerful preacher ng mabuting balita.
And then, hindi lang nagtapos doon. Noong si Apollos, gusto niyang pumunta ng Achaia para magpatuloy doon ng mission. Sinend siya doon, binigyan ng letter of recommendation, and ibig sabihin, nandun yung full support ng mag-asawa na to doon sa mga misyonaryo ng Panginoon. So nakita natin bilang si Pablo, si Apollos, at nakita natin sa mga what a joy na yung couples, they are together in their faith as they share the same Lord, the same gospel, and the same mission. Hindi East and West yung lang pananampalataya. Di ba? So yung ating text, kaya yung binasa natin kanina, makita natin, meron dalawang mag-asawa, nagkakaisa sila. They were united. United dun sa wrong motives and wrong purpose. Which is contradiction dun sa dalawang mag-asawa na binasa sa nando kanina when it comes kay Priscilla at saka kay Aquila. Priscilla and Aquila, they brings blessings to the church. Pero, pag natin natin yung Ananias and Sapphira, alam natin kagad, mag-asawa na they deceived or they brought yung deception do sa church at immediately sila ay pinatay ng Diyos dun sa harapan ng buong congregation. They brings warning sa akin. Kung ano yung dapat, huwag natin dapat gawin. Yung isa, nagsabi na, eto yung pamarisan nyo. Na naman yung sinasabi, do not be like this couple. So yung title po natin mensahe is Judgment in the Church. Judgment in the Church. So makita natin dito yung tatlong point sa ating pag-aaral. Una, makita natin yung kasalanan ni Ananias at ni Sapphira. Makita sa verse 1 hanggang 4. Verses 1 hanggang 4. And then, pagdating sa verses 5 hanggang 10, makita natin yung judgment na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung kaparusahan. And then, pagdating sa verse 11, actually, moving forward hanggang verse 15, makita natin dito yung product o yung effect ng discipline na ginawa ng Diyos sa kanyang church. So, merong kasalanan, merong dealing ng kasalanan o judgment, and yung effect when a church exercise church discipline. So, tingnan natin yung una, pagdating dun sa verse 1. Tingnan natin yung pagkakasala ng mag-asawa na ito. Una, tingnan mo natin, sabi po sa John chapter 8 verse 44, kung titignan niyo sa inyong mga Bible, John chapter 8 verse 44, ano po ba yung sinasabi ng Panginoong Jesus? It came mismo sa lips lang ng Panginoong Jesus. John chapter 8 verse 44, ito po yung sinasabi niya. Kausap niya yung mga suki ng Panginoong Jesus, yung mga religious leader, na kung saan tahasang siyang sinasalamat sa kanyang mga pagtuturo. At they are claiming to be Abraham's children. Yung mga religious leader, mga Pharisee, mga Scriba, even mga Sadduceo, they claim to be an offspring of Abraham. At ito yung sabi ng Panginoon sa kanila. Verse 44, you are of your father, sabi niya, the devil. Sabi ng Panginoon, kiniklaim nila to be children of God. And yet, sabi ng Panginoon Jesus, harapan. Hindi po ito nung nakatalikod na sila, hindi nung wala na sila, hindi. Harapan. Sabi niya, you are of your father, the devil. And your will is to do your father's desire. Yung ginagawa nyo ay yung kung ano yung gusto ng inyong ama na si Satan. And then sabi niya, he was a murderer from the beginning and that does not stand in the truth. Sabi niya, Satan does not stand in the truth because because there is no truth in him. And then, hindi po siya nagtapos doon. Sabi niya, when he lies, he speaks out of his own character. So, sabi niya, pag si Satan nagsalita at nagsisinungaling, he speaks of his own character. Dahil siya yun. And then sabi niya, pagdating sa verse 45, because there is, sa dulo ng verse 45 at 44, sabi niya, for he is a liar and the father of lies. Kung paano pag-aaral natin sa attributes of God,
yung goodness, it is intrinsic nature ng Diyos as good. Pero Satan, it is intrinsic character ni Satan na magsinungaling. It's not new sa kanya pag siya ay nagsisinungaling. Bakit? Sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, He is the father of lies. So yun yung title na binigay ng Panginoon kay Satan. Bakit po yung binanggit? Dito natin, sa ating pasay, simula sa verse 1, sabi doon, sinimulan niya ng but. Malalim yung pag-aaral natin ng nakaraan, talking about, makita natin yung oneness of heart, oneness of soul. Nagkakaisa sila. There is a need na kailangan i-address. And yet, makita natin doon, tulong-tulong sila, sama-sama sila, ina-identify at ina-address yung need na nandoon sa church. Kung merong need yung magkapatid na to, isang pamilya, then sino mang merong excess, dinadala sa paanan ng mga ni Apostol Pedro at ng mga alagad, even yung pinagbentahan ng bahay, ng lupa, para may magamit yung mga mananampalataya na during that time, sila ay biglang lumobo. Biglang dami nila from 120, 3,000, 8,000, and then ayaw na nilang bumalik sa mga lugar na pinanggalingan nila. Kasi walang church doon, sabi nga natin. At gusto nilang manatili sa Jerusalem. At wala silang immediate na source of income. So mayroong need na nag-arise. At ginawa nila, yun nga, ina-identify yung need. And by God's grace, paggamit niya sa bawat isa, then natugunan ko yung mga pangailangan. So yun yung nangyayari dun sa simula sa verse 32 hanggang verse 41. O sa dulo ng, sa pagtatapos ng verse 37. But then, meron din isang tao na nagbenta ng kanyang ari-arian o ng lupa. Diba? Si Barnabas, son of encouragement. But then, sabi niya sa verse 1, simula ng chapter 5, verse 1, merong but. Isa merong contrast. There is a blessing na nangyayari mula chapter 1 hanggang chapter 4, na sa kabila ng persecution, sa kabila ng kahirapan, may mga challenges na kinakaharap, and yet nandun yung oneness of heart, oneness of soul, nandun yung one another na kinakalinga yung bawat isa at may pangkailangan, ina-address po nila. Nandun yung beauty, nandun yung makita mong picture, na nandun makita mo, pinipicture yung mga anak ng Diyos. They are living together in perfect harmony. But then, pagsimula ng verse 1 ng chapter 5, meron ka agad, kung merong first message, first church, meron din first major sin dun sa sa buhay ng church na makita natin. And the fact na makita natin to, yung Bible is inspired by the Holy Spirit. Ibig sabihin yung Diyos, hindi niya tinry na itago yung mga picture na ito. Pag tayo, gusto natin controlling yung imahe natin, di ba? We will try to hide any unpleasant na mga events sa ating mga buhay. Gusto natin, pag gagawa ka ng mga biography, i-hide mo yung mga unpleasant. Pero yung Holy Spirit, sa kabila na yung church, yun yung kanyang bride. Hindi niya po kinago yung picture na ito. Na pinapaalala sa atin, yung church is made up of sinners saved by grace. Na kung saan, we are not perfect. And yet, God will not tolerate yung sin. Yung sin sa church. And it reminds us, the same God, the same Holy Spirit, na nag-start dun sa church, dun sa Day of Pentecost, is the same God, the same Holy Spirit, na nasa ating kalagitnaan po, even sa kasalukuyan. So sabi po sa verse 5, so after ni Barnabas, na binenta niya yung kanyang lupa, ari-arian, then binigay yung pinagbentahan sa mga lagay para magamit ng church. Pagdating sa verse 1 ng chapter 5, but, sabi doon, but a man named Ananias, yung word na Ananias means grace
gracious. So, but a man named Gracious, with his wife Sapphira, beautiful. So, Sapphira, isang beautiful, magkakanak ng babae, pwede yung pangalan ng Sapphira, beautiful, sold a piece of property, and with his wife knowledge, sabi doon, he kept back. So yung lalaki, si Ananias, si Gracious, nagbenta siya ng kanyang piece of property, and then, alam ng kanyang asawa na yung pinagbentahan ay itinabi o kinupit. And then, sabi doon, so kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. Gusto ko muna makita natin, let's set yung foundation. Una, hindi sila nire-require na magbenta ng ari-arian at ibigay doon para sa church. Wala pong ganun na command. Ginagawa nila lahat yun is out of their own accord, voluntarily, as they felt convicted by the Holy Spirit na meron mang excess na lupa. Pwede mong pagbenta yung mga excess, even excess na bahay, para matugunan yung immediate needs ng church. However, hindi po compulsory. Dabang na nakita natin doon, si Barnabas, binenta niya kanyang lupa at binigay sa mga apostol yung pinagbentahan is voluntary po yun. And yung picture na pinapakita din dito, it's the same. Yung mag-asawa na to, hindi nila binenta ka ng alariya o yung kanilang lupa dahil sa pinwersa sila. Yung picture po is ganito. So si Barnabas, binigay niya yung buo. At ito, pinipicture nila na sila binenta din at gusto lang ipakita yung imahe na ito yung buong pinagbentahan. Na parang nag-pledge sila, nangako sila na yung buong proceed, yung buong pera na pinagbilhan ay i-donate sa church. At yung gusto nilang ipapaniwala sa kongregasyon. However, kaya nga sabi ni Pedro, di ba bago binenta yung lupa, sa iyo yan. At nung naibenta mo na, sa inyo pa rin yan. Bakit mo kupitin yung sarili mo? Yun po yung ang akta natin na kasalanan po nila. Tutuloy po natin, sabi niya, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Hindi siya nagsinungaling kay Pedro. Hindi siya nagsinungaling sa church. Kanina po siya nagsinungaling? Sa Holy Spirit. And then sabi niya, you kept back for yourself part of the proceed of the land. And then in-explain mo sa verse 4, while it remained unsold, did it not remain at your own? Bakit ibinenta? Pag-aari mo ito. And after it was sold, was it not at your own disposal? And then, sabi po, why is it that you have contrived this deed in your heart? And then, sabi niya, you have not lied to man, but to God. Gusto makita natin doon, hindi sila nagsinungaling nila for sure kay Apostle Pedro, pero yung ultimate aksa nila, nagsinungaling sila sa Holy Spirit. And then sabi ni Pedro, the Holy Spirit is God. At niyo po yung connection niya ng mga events at saka yung mga wordings. So point po natin dito mga kapatid, nakita natin dito, uli, hindi sila pinagpwersa o hindi sila walang compulsory na sila ay magbenta ng kahit ano pa man. Hindi sila inubliga na magbigay. Uli, yung sin is yung hypocrisy. Sin of hypocrisy. Ano yung sin ng hypocrisy? Makita natin dito, yung sin of hypocrisy, ito yung pretending to be what you are not. O pretending to give, yung hindi mo naman talaga binigay ng buo. Sinasabi mo, ito yung buo. Pero yung totoo, hindi naman yun ang buo. Kung sinabi niya na, hindi, kalahati lang yung bibigay ko, at kalahati lang binigay, is perfectly fine.
O ito yung, nagbenta ako, pero walang bibigay, kailangan ko. It's still perfectly fine. Pero, yung pinapaniwala nila yung mga tao, na ito yung buo, where in fact, hindi naman. Diba? Sin of hypocrisy. Ito yung lagi na ang Panginoon Sus, harap-harapan, lagi niya kinakausap o nire-review yung mga pariseo, yung mga skriba, you brood of vipers, sabi niya, you hypocrites, Pharisees, scribes, hypocrites, sabi niya, pinipinturahan niyo yung labas, pero yung loob, parang may mga nicho, na nandun sa loob, yung mga puro, nabubulok, sa labas, whitewash, sabi niya, pero yung loob ay punong-puno ng mga dead bones. Tingnan natin, maraming mga tanong na pwede natin tanong dito sa, ganun ba kasibir yung Diyos? Nagsisimula pa lang yung church, and then ang daming manampalataya. Of course, marami pang baby Christian, right? Kasi nagsisimula pa lang. Bakit ganun ka-severe? Bakit ganun katindi yung punishment na binigay ng Diyos? Wala man lang second chance. Bakit ganun? Alam ko nung I think 2008, 2009, sa Sharjah kami nakatira, nag-church sa Abu Dhabi. Tapos, puno na kami, pero may isa pa, sinakay ko si Pastor, si Pastor Delpin, tapos si Pastor Marlo, gusto niyo makasabay, hindi pa si Pastor Marlo, si Pastor Agustin, Tom Agustin, taga Abu Dhabi din siya doon, kaya nagtatrabaho dito sa hotel, sa Al-Barsha. Sabi ko, para sa Panginoon okay lang, pero puno na yung sakyan. Tapos sabi Sir Joy, Sharjah pa lang, sabi niya, Daddy, ikaw nag-preach sa church, tapos may mga tao na sumunod, pero ikaw mismo, hindi ka sumusunod. Sabi ko, stop, para sa Panginoon ko. Kumara kami ng konti doon sa shoulder, doon sa MOE. Hindi pa ako nakakatakbo, nandun na yung police. Tapos, ay hindi, sabi niya, we would just go to church. Sabi ko, parang wala pang iya sa church. Violators ka na, church pa. Kinakaladkad mo yung pangalan ng Diyos. Tapos, is there no second chance? No second chance. Na-impose sa sakyan ko yung 1 month. Marami kong binayad na penalty. Kada stay ng sakyan, kada araw, parang naka-hotel yung sakyan mo. Kada araw, may bayad. And then, nung kukunin ko na, yung sakyan ko is, kung saan ko iniwan, nandun siya. Punong-puno ng alikabok. Sabi ko, doon sa resibo, may nakalagay, mobile crane. Sabi ko, what's this mobile crane? 700. Taga na yun ha, 700. So, to lift your car, to move. But I left my car here, same place ka. You have problems? Sabi ko, ano, I'll pay now. Sabi ko. Wait ko mga kapatid. Sometimes, may mga nagaan tayo, tanong natin sa sarili, bakit ganun ka severe yung Diyos doon sa sin na ng mag-asawa na to? Bakit niyo sinabi na, huwag niyo nang gagawin yan, papaluin ko kay Supet ngayon, pero huwag niyo nang gawin. Sa ating binasa kanina sa Joshua chapter 7, nakita natin, sila ay pinagtagumpay ng Diyos doon sa Jericho. Jericho, meron silang mataas na wall. Hindi basta-basta tutumba yun. Yun yung palang fortress. Yung mga kalaban nila, yung mga taga-Jericho, hindi manalo-nalo. Bakit? Hindi mo matawid yung pader nila. Sobrang taas. Pero sabi ng Diyos, I will give you victory. Just march around. Nag-march lang sila. And then, sigaw kayo, tutumba yung wall. Doesn't make sense, di ba? Pero ginawa ng Diyos. Sumunod sila sa Diyos, they march on, and napagsigaw nila, tumumba yung wall. Nakapasok sila effortlessly. Walang ka-effort. Binigay sila ng Diyos sa kanila. And then, the next time na kalaban nila, na kakalabanin nila yung AI. Maliit na maliit lang. Kung paano yung Jericho giant, parang Goliath, yung AI is maliit lang. Pero natalo po sila. Bakit? Because si Achan, sabi ng Diyos, yung mga dapat na ilagay doon sa treasury, ilagay sa treasury. Yung mga dapat sunugin. Huwag kayong kukuha na kahit ano pa man.
Pero si Achan, nakita niya purple robe. Sabi niya, nagustuhan niya. At nilagay niya sa kanyang tent. At dahil doon, sila ay pinamis ng Panginoon, natalo sila. Kaya nasabi ng Diyos, natalo kayo because sa gitna ninyo ay merong gumawa o hindi sumunod sa akin. And then, nakita niyo una, yung pag-kilos ng Diyos is God is inviting them na maglantad sila. Pero walang lumantad. Until si Achan, siya yung napatunayan na nagkasala at inamin niya. Pero, damage has been done. Sinabi niya, nandun sa ilalim ng tent. Ano po yung ginawa sa kanila ng Diyos? Sabi niya is, papaluin ko kayo ngayon. Pero huwag niyo nang uulitin. Hindi na pala na inulit. Yung binasa kanina, in-stone sila hanggang mamatay at sinunog po sila. And then muli, in-stone sila. And then, hindi pa tapos yung pag-stone, tinambakan sila ng stone para maging memorya ng God is seriously dealing with sin. Bakit po kaya ganun ka-first yung Diyos dun sa Old Testament? At bakit ganun ka-severe pagdating doon sa church? God is teaching us na kung saan, actually, yan ang dapat niyang ginagawa. Dahil siya ay banal. The fact na each and every one of us dito, nandito pa tayo, hindi tayo kinukonsume ng Diyos, sa kabila ng mga ginagawa natin sa Kanya, God is really, really gracious. Yung patience ng Diyos sa atin is really, really sobra haba. Point ko po, He's perfectly fine. It's perfectly just yung ginawa ng Diyos kay Ananias, at saka kay Sapphira, at saka kay Achan. Because God is holy. Because hindi natin pwedeng i-compare sa ating mga ginagawa. Una, because pag tayo nagbigay tayo ng second chance, because we are sinner. Tayo mismo sinner. Meron tayong sympathy. Bakit? Kasi yung heart natin, yung heart nila, meron connection ng mga makasalanan. We are tied doon sa ating nature. We can sympathize na gawa niya kasi makasalanan siya. Ikaw na nagbibigay ng justice, nagsaserve ng justice, eh makasalanan din. Pero not so sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Pag nagbigay siya ng punishment, it is perfectly right para sa Kanya. Ulit, makita natin yung ginawa ng Diyos kay Achan, yung ginawa ng Diyos kay Ananias at kay Sapphira, sa ating sarili, that God is so gracious sa atin. Do not think na He's so severe kay Achan, kay Ananias, Sapphira. Hindi po. God is perfectly just. But He's so gracious sa atin. That's the only explanation po doon. The reason bakit hindi tayo kinokonsume ng Diyos. Meron pang, makita natin, merong dalawang anak si Aaron. Ang pangalan is Nadab and Abihu. Dalawang priest. Nag-sacrifice sila doon sa Leviticus. But then, nung sabi ng Diyos, in sacrificing, specifically, binigay niya yung guidelines na huwag silang gagamit ng fire na hindi nire-require ng Diyos. But then, meron silang sariling paraan. They use yung fire na hindi piniprescribe ng Diyos. Habang sila ay nag-sacrifice, bago i-consume ng Diyos, yung kanilang offering, kinonsume niya silang dalawa. And then, sabi ni Moses kay Aaron, ito yung sinasabi ng Diyos. At si Aaron, wala siyang sinabi. Bakit? Alam niya yung law ng Diyos. And yet, yung kanyang mga anak ay hindi sumunod sa kanya. At hindi lang po yun. Meron pa, anak din ng priest. Yung anak ni Eli. Pangalan nila is Hophni and Phinehas. Sabi ng Diyos, they were worthless men. Sabi ng Diyos sa iyo na yung sons ni Eli, high priest, are worthless men.
Bakit? Pag may nagsasacrifice, ano pa lang sa pintuan ng templo, kinukuha yung alay nila. At natin, meat yung ino-offer, di ba? Kinukuha yung meat offering at yung mga ayaw nila, ito offer nyo kay Yahweh. God killed them also. Pwede po mga kapatid, it's perfectly, gusto ko maging maliwanag, when God judges us, it's perfectly just para sa Kanya, na on the spot, ibigay niya yung judgment para sa atin. Huwag natin sabihin na, God, I deserve second chance. We don't deserve any second chance. But, many of us, if not all, we receive our 1 million chance already. Right? It's not because God is reluctant. It's because God is not just the ino-overlook ng Diyos yung ating mga kasalanan. No. But because simply, He is giving us time to see that God is gracious and that He is calling us to repent at tanggapin siya bilang kung sino siya, as holy. Gaya po ng pinag-aaralan natin kanina, kina Pastor Dong, sabi ko kanina, di ba, God is calling us yung kanyang, lahat ng kanyang ginagawa, long-suffering niya, yung goodness niya, all those are means to express yung kanyang kabaitan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang grasya, biyaya sa atin. Mga kapatid ko, nag-gift tayo ngayon, you are, and I am recipient of God's abundant grace. Pero, huwag po natin sayaman. Because God may have His limit sa atin. Huwag po natin hintayin yung patience ng Diyos. Kung paano, doon sa mag-asawa, si Ananias sa Sapphira, God judges them instantly. At sila po ay namatay. Ibig sabihin, may limit din ang Diyos. Hindi limit sa kanyang power. Hindi limit doon sa kanyang majesty. Pero may limit yung kanyang paghihintay sa atin. Hindi siya maghihintay habang panahon. Nalala niyo yung flood sa Noah's flood? He gave them 120 years. And yung mga tao, pinagtatawanan lang si Noah. Pero, God is faithful. Nagsimulang umulan. And then, yung mga hindi sumakay, doon sa sabi ng Diyos, sumakay sa ark, yung gustong maligtas. Pero, hindi sila naniwala kay Noah. And then, tinurusahan ko sila ng Diyos. Same thing po, every week, narinig natin yung panawagan ng Diyos sa atin. God is telling us to repent sa ating mga ginagawa at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon. Tagapagligtas. Because He will come again. And pagdating po niya, hindi na po, wala na tayong 1 million chance. And perhaps wala na tayong single chance. Kung paano nung sinara ng Diyos yung ark, pag dumating ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoon, I am the Lord. He went first. Sa Kanya, He will have life. Pero, yung hindi pumasok sa Kanya, pagbalik niya, hindi na po tayo pwede pumasok. Kung tinan po natin, mga kapatid, yung atake ni Satan, simula doon sa Eden, alam niyo sa Genesis chapter 3, nung si Eva at si Adan, sabi ni Satan, sabi pa talaga ng Diyos na pag ginay mo mamatay ka? Hindi, hindi ka mamatay. Diba? Nakita natin sinungaling talaga si Satan. Right? Sa Eden pa lang. Satan is trying to attack nung si Eva at si Adan na binibigyan ng doubt tungkol sa goodness, sa faithfulness ng Diyos. Eh naniwala sila. Even sa church, nakita natin yung attack ni Satan. Satan is attacking nung early church from outside, pinapersecute sila. So yung persecution it's an attack from outside do sa church. Pero Satan, meron siyang attacker from inside. Inside out, si Satan ay meron siyang mga minions. Trying to destroy yung church from outside through pressure, through persecution, and yet meron din from within trying to infiltrate, trying to, imagine niyo, wari, hinayaan ng Diyos si Ananias sa Sapphira at naman ng lahat.
na ito yung pinangako nila sa Diyos, and yet, nakalampas sila. Hindi sila dinyads ng Diyos. Gagayahin din sila until makita natin, mga anak ng mga anak, kasi okay lang naman pala sa Diyos. God is that serious dun sa kasalanan. Pero pinakita ng Diyos, right there and there, hindi pwede sa Diyos yung gano'n. Even pagdating po sa Genesis, sabi ko kanina, Genesis chapter 3, padamitin na natin, may babasahin ko ako sa Revelation chapter 21 verse 8. Sabi ko kanina, sa John chapter 8 verse 44, si Satan, sinabihan siya ng Panginoon that he is the father of lies. And then pagdating sa Genesis chapter 3, nung tinetempt niya si Eva, si Adan, sabi niya, hindi ka mamamatay. Diba? Nakita natin doon, yung pagsinungaling niya doon kay Eve at saka kay Adam. Pero tingnan natin, ano ba yung sinabi ng Panginoon doon sa mga kagaya ni Satan? Revelation chapter 21, verse 8. Ito po yung sabi. Verse 8, ito po yung judgment. Revelation is talking about dun sa new heaven and new earth after ng judgment na ibibigay ng Panginoon dun sa mga sumusunod. Sabi ng Panginoon, but for the cowardly, sabi niya, for the cowardly, the faithless, the detestable, the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Sabi niya, ano yung sabi niya? Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ano po yung point doon? Wala pong maliit na sin. Walang malaking sin. For sure, merong degree of sin. Pero point dito ng Panginoong Jesus is all sin, small or big, are considered sa harapan ng Diyos as sin and rightly deserving ng lake of fire. Sino po dito hindi pa nagsisinungaling? Ibig sabihin po, tayo lahat, we're under judgment ng Panginoon. And the thing is, if Christ did not pay yung punishment sa mga kasalanan natin, we have to pay it ourselves. So yung tanong po is, covered ba ni Christ yung kasalanan natin? Binayaran ba niya para hindi na natin kailangan pagbayaran? Or one day, we will pay it ourselves. Kasi hindi covered ni Christ. Paano po natin masabi na ito ay covered ni Christ? If we confess Him as Lord and Savior, ibig sabihin, Lord and Savior. Hindi pwedeng Savior lang. Pag sabi mong Lord, binayaran na niya yung kasalanan natin. That is being Savior. Sinave niya tayo. But after being saved, siya yung magiging Panginoon natin. Ibig sabihin, He will dictate kung ano yung path na tatahakin natin. Hindi na tayo masusunod. Hindi na tayo nandun sa driver's seat. Tayo yung nandun sa servant o sa slave seat. Kung ano yung sinabi ng Lord, ng Master, yun po yung ating gagawin. And we can ask yung ating sarili, even now. Ano yung, sino ba yung nakaupo dun sa driver's seat? Tayo ba o siya? And then, bakit ma-identify natin kung Christian nga tayo o hindi? Sino ba yung nakaupo dun sa driver's seat ng ating buhay? Sino ba yung nasusunod? It's good na merong agreement na Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin ko. Then walang problema. Walang friction. Walang conflict. Pero kung ano yung gusto ng Panginoon, yun yung ayaw natin, then merong tong conflict. Merong struggle. Pero kung ano gusto ng Panginoon, yun ang gusto natin, then willingly, joyfully, hindi po tayo mahihirapan na gustuhin yung gusto ng Panginoon. Ano po ba yung gusto ng Panginoon para sa atin? Pagkatanungin natin yung ating sarili.
Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na ito yung gawin natin? Pwede mo tanongin yung at sarili. Kasi iba-iba ko. Iba yung sinasabi sa akin ng Panginoon na ito yung Joseph, ito yung gusto ko sa iyo. Ito yung path na iginuhit ko para sa iyo. And even sa sandaling ito, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin? Marami tayong pangarap. Gusto ko pagdating ng araw, ito yung, di ba? Pagdating ng araw yun. By God's grace, darating tayo doon. Pero ngayon mismo, 2:25, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin? Perhaps may iba sa atin na sinasabi ng Panginoon, I have been waiting for you all this time. All these 2 years, hinihintay kita. And I patiently waited until now. Will you receive me as your Lord and Savior now? May pangarap tayo sa loob sa future. And praise God kung abot tayo sa future na yun. Pero, ngayon, ano yung gagawin natin? Sinasabi ng Panginoon sa atin. And in fact, the Bible sinasabi niya lagi, He died for us. Kung namatay siya para sa atin, ano yung dahilan? Para ipagpabukas natin siya. Ano yung dahilan? Para ipagpa-birthday po natin siya. Ipag-New Year natin siya. O kung kailan pa mang araw na nais natin o itinakda natin sa ating kalendaryo. It is God na tumatawag. Pag tinawag ako ni Maktung mamaya, hindi pwede sabihin sa kanya, busy ako mamaya kasi meron kaming global village. Right away, magdadrive ako, iiwan ko kayo, pupunta kay Maktung. Maktung. Kasi bakit? Importante siya. Diba? Ganun ba ka-importante ang Diyos sa inyo? Pag tinatawagan niya kayo, sabihin niyo ba na, hindi pa ngayon. Wala pa akong time ngayon. Hindi pa ako ready. At siya nagsasabi na, I prepared everything already. Pinrepare ko na everything. All you have to do is come. And na sinasabi mo pa, no, I have to prepare. Sabi niya, come, I have prepared everything. Meron akong hairdresser, meron akong magmamanicure sa'yo, meron akong everything na maghahanda sa'yo. I have prepared everything and all I need you to do is come, obey me, receive me, and I have prepared everything already. Amen. I died sa cross to save you from sin. Bakit po natin pagpapabukas, mga kapatid? Bakit pa next month? Bakit pa next week? Makita po natin, si Ananias sa Sapphira sa ating verse 2, meron silang sin. Yung sin of hypocrisy. And yet, bakit sa verse 5 hanggang verse 10, hindi po pinalampas ng Panginoon. Sabi niya, pagdating sa verse 5, ito po yung sabi. Verse 5, when Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. Namatay po siya. And then sabi po doon, mamaya babalikan natin yung, and then, great fear came upon all who heard it. Babalikan po natin mamaya sa point number 3. So siya ay nilibing. And then pagdating ng verse 7, after an interval of 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. Mata natin dito, yung buhay ng church dati, 3 hours na yung nakalipas, hindi pa tapos yung preaching. Patuloy pa rin yung gawain ng Panginoon. Hindi sila nagmamadali na 1.5 hour dapat tapos. Hindi, si Pedro nandun pa rin. However, di ng point, kaya lang point ko dito is, si Sapphira, pagbalik niya, hindi niya alam kung ano nangyari. At sabi ni Pedro, Peter said, tell me whether you sold the land for so much. At sabi niya, yes, for so much. Sabi ni Pedro, Peter said to her, how is that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? At siya din po ay, she breathed her last, at siya ay namatay, at siya ay nilibing. Spot po sa digmaan. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 9, yung small lump of dough leavens the whole bread. Yung isang pampaalsa, pag sinama mo sa isang masa ng harina,
aapektuhan niya yung lahat. At sabi ng Panginoon, kinakailangan i-deal kaagad yung sin. Same thing yung pinakita sa atin na ginawa ng Diyos dun sa early church. Even sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 7, sabi niya, yung judgment magmumula lagi dun sa household of God. Yung purging, yung paglilinis, sisimulan lagi ng Diyos dun sa kanyang household. At sabi doon yung sa context is, kung yung Diyos sisimulan niya sa kanya mismong tahanan, sa kanya mismong pamilya na mahal niya, paano ba yung outside? Na outside sa family ng Diyos. Kung priority niya yung pamilya niya, mahal na mahal niya, and yet, nililinis niya, paparusahan niya, o inidiscipline niya, much more yung outsider na hindi niya pamilya, gaano katindi yung daranasan ng judgment pag ikaw ay wala sa pamilya ng Diyos. And then nakita po natin kanina, sabi natin dun sa pag-aaral natin sa Matthew chapter 5 verse 45, yung kabutihan ng Diyos, yung patience ng Diyos, is in fact leading us to repentance and faith. Yun ang sinasabi sa Luke chapter 13 na binasa natin kanina at saka sa Romans chapter 2 verse 4. At sabi ko nga po mga kapatid, do not wait for the fire to come down from heaven. No, sa Genesis, hinintay nila yung tubig, unang drops. And nung pumatak yung unang drops, ay guarantee sa luha. Nag-start sila mag-repent. Nag-start silang umiyak. Nag-start sila na, please save yung anak ko man lang. Please save yung asawa ko. Kahit ako mayon na ako. Pero wala tayong makita na binuksan muli yung heart. Noong sinara ng Diyos, hindi na binuksan ng Panginoon. Hindi na ulit binuksan. Kahit nagmakaawa sila. Kahit na umiyak pa sila. But then, yan, sabihin na, napakalupit naman ng Diyos. Umiyak na sila. Hindi pa rin sila pinagbuksan. No. He was gracious. For 120 years, calling them. Huwag niyo pong hintayin, 120 years kayong tawagan ng Diyos. Dahil mahaba yung buhay ng mga tao. Mahaba yung buhay ng mga tao, 900 years. Mga buhay nila. Kinabagan sila for 120 years. Ngayon sabi ng Bible, kung may 80 ka, puro na rayuma, yet, it's a blessing from God. Pero huwag natin hintayin na pagkamatanda na tayo at saka tayo lalapit sa Panginoon. God is calling us now sa ating kalakasan. Marami ang mga nakilala at iba yung mga nabasa. Yung testimonya ng buhay nila, sabi na, kung tinawag lang ako ng Diyos nung kabataan ko ba, I think mas marami yung nagawa para sa Panginoon. Hindi dahil sa gusto nilang mas marami silang ginawa para sa Panginoon. Kundi yung kanilang nakinis, ang dami nilang privilege na na-miss. Na dapat ito yung naranasan nilang nagawa nila, nasiyang siya, tuwang-tuwa sila, joyful sila kung ginawa nila ito sa nung kabataan nila. Kaya lang, tinanggap nila ang Panginoon nung hindi na sila makatayo. Hindi nakapagsalita. Kahit gusto nilang gumawa, hindi na pinapermit ng kanilang kalakasan. At marami naman, meron pang kalakasan, kaso sandali na lang. Pero tayo, mga kapatid, ay, God's grace, nandito pa tayo. Sa UAE pa tayo. Malakas pa tayo. Nakakagising pa tayo sa umaga, para mga pagluto, mga pag-exercise, mga pag-walking. Pero, lahat ng yun, kung wala tayo kay Kristo, ano lahat po ng mga yun? Pagdating po sa verse 11, makita natin dito, merong sin, merong God's dealing dun sa sin, o yung chastisement, if not punishment. But then, verse 11, makita natin dito yung blessing dun sa church. Pag ang church, pag ang Diyos, dinil niya yung sin, meron po siyang ripple effect. Meron siyang effect dun sa church. Hindi lang sa church, even outside. Sabi sa verse 11, ito po sabi sa verse 11. Actually, similar ko sa dulo ng verse 5. Sabi doon, and a great fear came among all who heard of it.
May mga nakarinig from within and from outside. Nagkaroon sila ng fear. Yung fear na hindi yung takot, na namamatay pa na yung mga tao doon. Totoo yun. Pero, mayroong reverence ngayon. People inside and outside, meron silang paggalang doon sa kabanalan ng Diyos. Non-negotiable po yun. Na from outside, merong high esteem doon sa Diyos at even doon sa church. And then pagdating sa verse 11, sabi doon, and the great fear came upon the whole church and upon who heard these things. Uli, pinapakita doon, not just from within, but even from outside. And then, mag-jump ako sa verse 14. I-preach ito next time, yung pastor daw. Pero gusto kong tinan niyo yung verse 14. And more than ever, believers were added to the Lord, and multitudes of both men and women. Imbis na magliparan, umalis yung mga sa church, marami pa yung dinagdag ng Panginoon. In-expect natin, di ba? Ay, namamatay yung mga pupunta doon, mga nag-join doon. Huwag kayo pupunta doon. Kasi mamamatay kayo. Pag di ka nagbigay ng 100%, butumba ka doon. At wala na nag-join kasi ayaw magbigay ng 10, di ba? As 100% pa. Pero lagi, sabi nga natin is, yung pagbibigay, in context po dito, it's not about dun sa percentage or amount. It is number one, giving ourselves to the Lord. Amen. Okay? Ibigay mo ari-arian mo, hindi mo binigay sarili mo sa Panginoon, isa-save ng Panginoon yung ari-arian mo, hindi ka niya sasave. Pero, pag binigay natin yung sarili natin sa Panginoon, kung binigay mo yung sarili mo, susunod lahat yun. Pero, the more na binibigay natin yung ating sarili sa Panginoon, the more na binibigay natin yung stewardship natin sa Kanya, the more makita natin yung joy na kaiba dun sa stewardship na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tanong po natin, ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagmamayari. Bisa isip ko, ano ba pagmamayari? Yes, may mga property tayo. Pero, at the end, wala kang dadalhin kahit ano dito. Diba? Kasi hindi mo talagang pag-aari. It's just, ipinagkatiwala lang sa atin. Stewardship lang. Maging good steward tayo. And yet, makita natin, merong eternity na naghihintay sa atin. Kung ano yung ginawa mo, habang nandito tayo, hindi lang sa property, hindi lang sa reality, bagkus sa ating katawan na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ba yung gagawin natin? Marami pong, kaya na napag-usapan yung nung COVID, marami walang insurance o mayroong walang insurance, takot, di ba? Even naman pag sasakyan, wari, nagda-drive ka, nagda-travel ka, kailangan natin insurance. May naman, may mandatory na dito, di ba? ILOE, parang yun. Bakit? Kasi pag nawalan ng trabaho, meron at least some 3 months, I believe, o 6 months, na may makukuha ka. Pag may insurance ka. Insured. Ibig sabihin, you are insured. Bakit po ayaw natin, kung ito, tinitake natin lahat ng insurance ito. Then, mga kapatid, let us insure our soul. At ang kagandahan, it's free. It's a dice of cheap. But because we cannot pay it, sobrang mahal. And yet, someone richly enough, nasabi niya, since hindi nyo kayang bayaran, I will give it free. All you have to do is receive it. Ang kapatid, sa ating pagtapos, we will be having yung communion po, yung Lord's Supper. Really, sabi ko, whenever na nag-Lord's Supper tayo, pagka po dinidistribute yung element, lagi natin sinasabi, mga kapatid, kami po ay namamanig sa inyo. If you are not baptized believer, we encourage you na magpapas. Kasi yun yung instruction ng Panginoon. That
not to take it lightly. Kagaya ng ginawa ni Ananias and Sapphira. They took lightly yung discipline sa church. Yung pong Lord's Supper is a commemoration doon sa ginawa ng Diyos na pagliligtas niya sa atin. If sinave ka ng Panginoon, praise God. Really, praise God. The next to that is, sundin natin yung kanyang mandate na magpabaptize. Hindi ka magpapabaptize para maligtas. Bagkus i-proclaim na ito yung ginawa ng Diyos sa akin. At ako ay dinedeclare ko ito. At yung church sabihin niya na, opo, kami ay witness doon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Yun po yung ginagawa natin. And then, rightly so, gaya na sabi ng Panginoon, we may partake doon sa Lord's Supper. And yet, sabi mo nga, maraming dumadaan ng mga month, still, we are reluctant po, hindi natin ginagawa. But doesn't mean na okay po yun. Hindi po okay yun, mga kapatid. That's why, muli po, I encourage you, bago tayo magtapos doon sa panlangin at magpartake ng Lord's Supper, in a silent po, let us examine yung ating sarili. Ano ba yung nais ng Diyos sa atin sa sandaling ito? Sandaling ito, ano nais ng Panginoon sa atin? And decide. Mag-decide po tayo, ano ba nais ng Panginoon sa atin? Kung gusto niya surrender natin sa Kanya, ano pa yung gagawin natin? At kung sinurrender, ginibap na natin sa Kanya, ano ba yung mga ginagawa natin na hindi nagpapakita ng pagiging ehemplo o example ng isang Kristyano na sinave ng Panginoon? At ano ba yung nais ng Panginoon na gawin natin in light sa mensahe na ito? That God judges sin, hindi lang sa church, even outside the church. Let us come to the Lord for it in prayer. Santa. Lord, tanging kayo ang nakakaalam ng mga puso ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon. Bagamat kita nyo na marami, Panginoon, mga blemish sa aming pagkatao, maraming blemish sa aming mga puso, even sa aming mga isipan. Salamat, O Diyos, na imbis na hatulan nyo kami kaagad. Lord, salamat, dahil andito pa rin kami, Panginoon. Patuloy na nanawagan ka sa amin. Lord, salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong habag sa amin. At even, Panginoon, sa iyong ginawang pagliligtas sa amin, Panginoon. Sa amin, na kinilos mo yung mga puso upang tanggapin ka lovingly, joyfully, bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Lord, maraming salamat po. Aming panalangin na kayong patuloy na kumilos sa aming mga puso. Palaguin niyo yung aming pananampalataya sa inyo. Help us to obey you more and more. And even now, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord, help us glorify your name sa mga buhay, mga kaluluwa na dinakon niyo sa sandaling ito, Panginoon. At the end, your glory and your glory alone, Panginoon, ang siyang maitaas, Panginoon. Ang pangalan niyo lamang ang madakila, Panginoon, sa aming iglesia o sa iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat po sa aming pagpapatuloy sa commemoration, Panginoon, ng Lord's Supper. Aming panalangin, tulusin niyo yung puso ng bawat isa. Kayo mangusap, Panginoon, since kayo ang nakakalam ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo ang mangusap, and Lord, by the Holy Spirit, help us na tumugon appropriately, Panginoon, dun sa command mo sa amin, Panginoon. Ano man nais mo sa amin, sandaling ito, Panginoon, help us to respond in faith and obedience, Panginoon. Father, thanks so much. This we all pray to the glory of your glorious grace. In Christ's name. Amen. Amen. Habang pinapakikot ko yung elements para sa Lord's Supper at aawit ko sila,
Let's stand po para and habang umaawit po, let's meditate po sa salita ng Panginoon, even sa mga lyrics ng kanta. And ulit, tumugon tayo ayon sa salita ng Panginoon.
bread, symbolizing yung katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Sabi po sa Matthew chapter 26, sabi ng Panginoong Jesus, now as they were eating, Jesus took the bread, and after blessing it, He broke it, gave it to the disciples, and said, take, eat, this is my body. And He took the cup. When He had given thanks, He gave to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood, the blood of the covenant, which is poured out for many, for the forgiveness of sins. Muli po, ito po ay commemoration dun sa ginawa na pagligtas ng Panginoon sa atin. Alalahanin po natin lagi, niligtas tayo ng Diyos sa ating kasalanan. Niligtas tayo sa ating kasalanan. We are no longer slave of sin, but slave of Christ. And because of that, we are commemorating yung katotohanan po na yun. And we are celebrating it. At dahil po doon, let us give yung pasalamat doon sa ginawa na pagligtas sa atin ng Panginoon bago natin partake po yung pagkain sa bread at pag-inom doon sa cup. Lord, truly, we are not worthy to receive you. But by our Lord Jesus Christ, forgive us once again, have mercy on us, and by His sacrifice, make us worthy to partake of this commemoration. In His name, and for your glory alone, this we pray. Amen. Amen. Let's all partake of this One naman standing po, receive yung benediction po. Let us close our eyes and bow our heads. Our Heavenly Father, by the Holy Spirit and by the blood of our Lord Jesus Christ, died and rose again, seated at your right hand, ruling and mediating for His people. We thank you, we glorify you. Thank you so much, my Lord. And help us, Lord, to live a life that is pleasing, glorifying to your name, my Lord. Hindi lang dito, Panginoon, even sa buong sa mundo, help us to live as Christ would have us live, Panginoon. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forevermore. Amen.